Good day, political animals. Pose with the fans. Hello and welcome to Truth in Context. Today we will discuss about the society's challenges and we will discuss it through the lens of philosophy. I'm Janica Hernandez and we will tackle today the challenges, which is the corruption, child labor, and healthcare. And in today's podcast, I am with Ken Lawrence, Yuri Kamantige, I'm Bea Angela P. and Joy Paa. And ngayon, itatakal natin yung mga social issues na kinakaharap ng Pilipinas ngayon. So ngayon, ang pinag-uusapan sa Pilipinas ay ang nangunguna doon ang corruption. Kayo ba? Ano bang knowledge nyo or mga alam nyo sa government natin at tungkol sa corruption? Alam mo, napakagandang topic ng corruption kasi napakalawak na suliranin ng corruption. Hindi siya basta-basta. And sa ngayon, ang nakikita ko kasi, so all of us naman familiar sa flood controls. Siguro naman nanonood kayo ng balita. And yun yung isang nakikita ko na papasok sa isip ko pag sinabing corruption. ano naman, sa akin, yung corruption is, kumbaga, ayun nga, ang dami ng mga taong nahirap. Tapos, mas naghihirap pa sila dahil sa corruption. Sa tingin nyo, bakit sila mas naghihirap? Para sa akin, naghihirap yung mga tao dahil nga sa ginagawa ng mga politika na kinukurap nila yung mga pera na dapat magawa dun sa mga project. Tapos para sa akin naman, kukulang natin sila sa moralidad at sa kabutihang asal. Paano nyo nasabing wala silang kabutihang asal? Kasi di ba ano sila, government, mga tauhan ng government, ganun. Di ba may mga pinag-aralan sila, mga mayayamang tao na yan eh, kasi alam niyo na marami silang trabaho ba na connected sa government. Paano nyo nasabing wala silang moralidad at hindi sila maayos mag-act sa government? Yung kumbaga, yung kapangyarihan nila, hindi nila ginagamit sa tama. And sa ngayon naman, siguro naman lahat tayo ay pabigay na sa flood controls. Makikita mo din talaga doon na grabe yung nagawa sa atin nila ng mga government officials na kahit mataas yung pinag-aralan nila, nagawa pa rin nila nakawan yung taong bayan. So ngayon, pansin nyo nga na yung mga government officials is like, hindi sila nakakontento sa kung anong meron sila. Diba sumusweldo naman sila sa trabaho nila and nakukuha pa din ng corrupt. Ngayon naman, punta naman tayo sa mga tao. Ano namang epekto sa kanila nito? Anong iniisip ng mga tao or nararanasan ng mga tao? Ang nararanasan kayo ng mga tao, grabe na yung hirap yung mahal ng mga Pilipino dahil nasa ginagawa nilang pagnanakaw sa funds ng tao natin. Tapos kapag umuulan, ganyan, may bagyo, dahil sa flood control na sinasabi nila na yan, nagkaka-landslide, mga pinakaha sila. Siyempre, yung mga gamit nila na dadala ng baha, ganyan. Siyempre, nahihirapan sila. And hindi lang yun sa flood control, meron din sila yung mga kalsatang hindi nagagawa Those sa projects. And then, pansin ko nga, dahil dyan sa corruption na yun, yung mga tao, hindi nila nakukuha yung tamang para sa kanila. Kumbaga yung dapat na para sa atin na lang, na bilang mamamayan, hindi pa nakukuha kasi napupunta sa gobyerno. Ay, ngayon may alam ako, nasa balita to, yung sa Cebu, nakita niyo yun? Oo, yung nuklay na... Kasi iba't ibang yung munisipyo nila, yung tulay, yung mga daan. Parang naging daan ng earthquake para malagtad ng mga opisyalis doon sa Cebu. Kasi nakita nga nila doon sa may Cebu na meron doon yung munisipyo ata yun, mas na-building siya sa Cebu. Nag-crack yung pader, tapos nung nag-crack yung pader, nakita na yung loob ng semento, mga sako na may
buhangin. Di ba dapat ang loob ng mga semento is may mga semento talaga na puro, kaya mga bakal. Bakal talaga. Yun, mga sako na may mga buhangin. Yun yung palaman ng semento nila. Kaya nung nag-earthquake, parang ang bilis na sira ng mga nila, infrastruktura. Masyado nilang minaano yung budget. Tinitipid. Tinitipid nila. Siyempre, kaya nila tinitipid yun. Siyempre, parang nakawin nila yung iba. Ginagamit rin nila sa pansariling interest nila. Ay, Ano yung pansariling interest nila sa tingin mo? Oo. Yung sugal. Totoo, sa hearing, di ba? Sa hearing, di ba, nabanggit yun, yung about na, nakalimutan ko kasi pero about sa casino nga, di ba? Nag-grabe yung siya tumaya. Ryan yun. Oo, ayun. Grabe yung naano niya sa 57 million, di ba? Wait na sino? Ay, yung kay Discay, puro mga sasakyan. Yun lang siya requires. Yun, ang daming ninakaw. Pansin ko nga lang, sa sobrang lalang issue ng corruption, parang ang dami nang lumalat na mga parang na, ang dami nang lumalabas na, di ba? Baho ng Una sila, Diskaya lang inapulong. Yata, tapos sino ba yung sa Diskaya, yung, kilala niyo yung TikToker na maganda, yung jowa nung kakalabas ng sabihin. Sino nga yun? Si Chloe! Eh, Chloe ba yun? Wait lang, nakalimutan ko siya. Yung jowa ni River. Yung jowa ni River. Na yung may maganda siyang jowa. Di ba yung family din doon, corrupt? Ang ganda ng niya, ang ganda ng build niya sa social media, tapos nasira na lang kasi nalaglag din sila. Parang nung naglalaglagan na nga yung isa-isa na lumalabas yung mga bawat ng mga corrupt politicians. Parang nagtataka din ako kasi sa government, sa corruption na hindi mo na alam kung ano yung totoo. And then, bakit kaya ganun yun? Kung sino pa yung... Pansin nyo ba, sa issue na yan, parang wala pa rin napukulong. Puro hearing pero walang napapakulong. So parang hindi ma-determine kung sino yung dapat Kasi managot. kapag may hirap, Kulong agad. Totoo. bigas pa lang, ninakaw yung bigas, gulong pa na. Ngayon, yung mga parang yung mga tao natataka na ngayon kung bakit parang ina-actionan agad. Hindi na kasi yan, kumbaga yan eh. Kumbaga sa pinakamataas, yung pinakamay power. Protektado na pasapasahan sila yan eh. Kumbaga may hati-hatian sila. Mula sa pinakamataas sa pinaka. Example nyo yung about sa mga sabongero na nawala. Kay Atong Cup. Diba? Ang tagal na ng issue na yun lumaganap. Pero ngayon, parang nag-fade out lang ng walang nangyari. Alam mo parang wala lang nangyari na hindi na ina-open yung issue. May issue bigla na mas mas malalaki ang corruption na. Those projects. Parang natatabunan na yung katotohanan no. Actually kasi nababayaran kasi yung mga yung mga balita, binabayaran nila yan para hindi na ma-discuss. Pansin mo yung mga issue na lumalaganap. Hiling-hiling dito, ganito, ganyan. Pero hindi na natatapos. Hindi na natatapos. Bigla na lang makakalimutan na lang ng Sabi mga nga kasi nila, pag may pera ka talaga, ayaw mong magawa lahat, di ba? Tama. medyo nako-confuse na yung mga tao kung ano na ba talaga nangyayari ngayon. Kasi pansin nyo, parang medyo nag-fade na din yung issue ng corruption. Ang dami parang nakakalimutan na ulit nila yung issue. Imbes na mas pinapalakas nila yung balita, yung mga infos na tungkol sa corruption. And ang maganda lang isa ngayon kasi yung mga tao is mulat na rin, di ba? Kaya ngayon ang dami nang nag-rally, di ba? Pamilya naman tayo sa mga nag-rally. Mga batang geng-geng. Oo, mga batang geng-geng. Diba? Ang dami. Kasi higit mo pa talaga. Oo, sobrang dami na ngayon lumalaban. Kahit kabataan, nalaban na din talaga para sa hustisya, di ba? Tapos, pansin nyo ngayon, pati artista nakikiisa. Kasi mulat na tayo sa realidad na meron tayo. So ngayon, dumako naman tayo sa pangalawa nating topic, which is child labor. So kayo, ano naman ang masasabi niyo sa child labor sa Pilipinas? Or anong mga kaalaman niyo tungkol sa child labor na? Sa ngayon, nakikita ko na isa rin ang child labor sa malaking suliranin ng bansa natin. Aminin naman natin. At nakikita ko sa ngayon, sobrang daming bata ang naghihirap. Sobrang daming bata ang sapitang nagtatrabaho. Pero hindi ko sinasabi na lahat. Kasi may ibang bata naman dyan na, kumbaga, mas ginusto nilang magtrabaho or
nag-volunteer silang magtrabaho. Kasi syempre, aminin naman natin sa hili, hindi naman lahat ng luho natin or yung mga gusto natin is nabibigay ng parents natin, di ba? So yung iba, nakakaisip na lang na magtrabaho, syempre para mabili yung gusto, luho. Tsaka pansin ko din, hindi lang siya about sa ganyang mga bagay. Yung kasi mga nagtatrabaho ng mga bata ngayon, minsan kasi kailangan talaga nila. Kumbaga, hindi para sa gusto nilang bumili ng ganito ganyan dahil nangangailangan sila. Kasi diba, usually, yung mga napapanood ko sa mga documentaries ng mga tinatanong ng ganyang bata, kung bakit nagtatrabaho sila sa murang edad, yung iba sinasabi nila, wala na silang tatay, kasi nanay nila, may sakit, walang ganito ganyan, walang ibang paraan para wala ibang paraan para magkapera sila, walang maghahanap buhay. Halimbawa, ang inaasabi na niya, nanay niya may sakit pa. So, paano sila makakakain ng 3 beses sa isang araw? Ganun, kung walang magkatrabaho sa kanya, kundi siya. Kaya hindi naman lahat sa pilitang trabaho. Siyempre, kapag nakikita natin na yung parents natin naghihirap, tutulong talaga tayo, di ba? Dami mga batang maagang namulot sa realidad. Totoo, madami talagang bata na namulat sa realidad. Pero ang swerte natin kasi hindi tayo nakakaranas ng ganun, di ba? Wala sa atin ang Kaya nga, kung tayo sa atin ng pagkain, kung kailangan. Pagaya nito, pati baso yung yak-yak dito. Halaman na sayang. Sige, para dahil naawa ka, nagkating mo pag-yelo. Pag-yelo, dapat walang pera to. So, bukod pa doon, ano pa ba yung mga alam nyo tungkol sa child labor? Siguro nakaka-apekto yun sa paglaki, nakaka-apekto sa kawalan ng edukasyon. Alam naman natin, sabi nga ni Jose Rizal, Bataan, pag-asa ng bayan. Akala ko may ipagsilang sa pag-aaral. Ngayon, kung yung kabataan, di ba, hindi nakapag-aaral, tayo wala ng pag-asa. So, sabi ko na, isa din yun sa nakaka-apekto. May tanong lang ako. So, how is the child labor affects the future of kid? Or mga nagtatrabaho ba? Paano na-affectan sila? Siguro, I think it affects their growth. Kasi na, syempre, hindi sila nakapag-aral. Lack of education kasi sila. So, kasi alam naman natin na yung future natin is nakabase kung ano yung tinapos natin, kung ano yung pangarap natin, di ba? So, if the child did not study, hindi siya nakapagtapos, paano na lang yung future niya? Lalo na ngayon sa Pilipinas, grabe, hindi na pwede na undergraduate ka. Ang hirap nakapasok sa work kapag hindi ka nakapagtapos o wala kang pinag-aralan. Di ba? Alam naman natin. Kunyari, kukuha siya ng trabaho. Siyempre, yung mga nag-business, mataas yung position nila sa company. Para kung Wait lang, wala yung sinabi ni Lola. Yung business sabi niya, ano yung sabi niya? Tinawalitin mo. Ay, mali. Ano nga ulit yung Joylyn? Kagaya na sinabi mo kanina, may mga company na hindi tumatanggap ng mga undergraduate kasi na nataas yung standard nila. Hinahanapan nila ng mga papeles, wala naman silang mabigay dahil nga wala silang matapos na pag-aaral. Ikaw naman yung Yuri, anong masasabi mo? I don't have idea. Miss Kaya pa isagot? Ano yung papeles? Sorry. Sabi ko, sinasabi ni Jessica, wait lang, ano yung papeles? Sige, hindi tayo. Kasi yun sorry. Hindi, siguro. Wait lang yun, sabihin mo. Siguro bakit kayo mo talaga sa hinahanap? Diploma, di ba? Diploma. 47! Ano yung sinasabi ni Kamantik? Wala akong idea dyan. Sa topic na yan. Isa na yung pwede pakisagot. Anong sasagutin ko dun? Wala ka bang any idea sa child labor? Wala. Ito, explain ko yung child labor about sa mga bata na nagtatrabaho sa kita, naghihirap. So, ano masasabi mo dun? Nahihirapan sila. Bakit nahihirapan? Nagtatrabaho sila sa mura nilang edad. Pero dapat hindi ginagawa ng bata na maaga pa lang
nagtatrabaho. Kasi responsibility na magulang Tama, responsibilidad. Eto Kasalain pansin ko doon. din sa Pilipinas, parang na-normalize na rin yung child labor. Like, di ba, may mga taong pinupuna yung mga batang nagtatrabaho na gano'n. Yung mga namamalimos sa daan, gano'n. Siyempre, ginagawa nila yun para magkapera. That is considered as child labor na din. So, yun, parang pinag-question ng ibang tao. Siyempre, yung mga pinag-aralan, pinag-question na bakit yung bata na parang So yung ibang tao kasi, pinag-question yung mga nagtatrabaho ng maaga. Tapos, so yung ibang tao kasi, ito yung ibang tao kasi kinukonsyon yung mga nagtatrabaho na sa murang edad. So, eto, yung iba kasi sinasabi nila na hayaan mo ganyan kasi yun yung paraan nila para mamulat agad, like, para mag-mature agad, Sinasabi nila na hayaan mo para matuto yun sa buhay, para malaman niya yung tunay na ako ng buhay. Parang nila-normalize na nila, which is hindi dapat. Kasi syempre, mga nakikita mo pa nga iba dyan, mga mga kakatuto pa lang ata maglakad, saka namakalimos na sa gilid, ganun. Kaya parang ang pangit na normalize sa Pilipinas na ang pangit na way na yung mga bata. Ito na napasabi sa Sorry, tatanong mo ako eh. Sige na, kaya rin ang pangit. Ang pangit na kasi yun, ang aga nilang natututo sa mga bagay na hindi naman dapat nila ginagawa. Dapat na naglalaro lang sila sa edad nila na yun. Nag-aaral. and minsan kasi, hindi naman sa minsan yung may ibang bata talaga na parang mature mag-isip. Di ba? May mga ganong bata din talaga Just na, ka. si Josh Moy. Ay, oo, aga Yeah, na oo, At kaya ito, wait lang, hindi naman, siya to, yumaman. ito dahil ni Josh Moy ka, business-minded siya. Kahit hindi siya nakapagtapos, hindi siya nakapag-aral, pero successful siya. Di ba? ilang taon na ulit siya nag-start doon nung, di ba may video siya? Parang 2018. Oo, 16 ata siya yung 17. Di ba, pa, minor pa yun, hindi pa nga dapat niya ginagawa yun eh. Pero in fairness, kahit pa paano, Talagang successful talaga. Bakit siya naging successful? Bakit? Ayun nga eh. Hindi, kasi parang naging inspiration niya yung kahirapan nila, di ba? Oo. Di ba, napanood ko din yung video niya na Parang parang inspiration yung kanila. nga, may may video yung mama niya, yun yung tinanong yung mama niya na masasabi niya sa nalalang yung Josh Moira. Yun sabi nga niya na parang dati kasi mahirap sila. Doon na po si Josh Moira na parang kung mag-experiment naman pwede mabenta, ganun. Tapos hanggang siya hindi niya expect na magbubuo yung niya. So ito, may tanong ako sa inyo. Sa tingin nyo, kayo, sa tingin nyo kayo, sumasangayon ba kayo sa child labor? Hindi. Hindi kasi nakakaawa lang kasi tinan mo ako. Mag-18 na ako pero wala, tamad-tamad lang ako sa bahay. Yung mga bata, makikita ko mas bata pa sa akin, nandiyan sa labas, mga nangungulit, namamalimos, o kaya yung mga nagubat Ito, dyan sa sa tingin nyo, bahay. ano kayang pwedeng gawin ng government para masolusyonan yung child labor? Actually, may mga batas na tungkol dyan na pinagbabawal na pagtrabawin yung mga bata na minor. Kaso siguro dapat dagdagan pa ng mga karagdagang batas na pwedeng ma-apply dun sa mga family na nagpapatrabaho sa mga And siguro dapat mas more nilang pansinin. Kasi, kagaya niya, example nga ni Jenica kaganina na, kunyari yung nanay may sakit, walang tatay yung bata. Kunyari broken family, yung nanay may sakit. So kung hindi kikilos yung bata, walang kakainin. So talagang mapipilitan siya na magtrabaho kaysa mag-aral. So sa tingin ko, dapat bigyan ng government ng like ayuda or ano pa ba? Siguro mag-provide ng financial assistance para sa mga broken family, single parent, diba yung mga ganon? Tsaka pagbibigay ito suporta ng gobyerno. Hindi, meron na nga yung public schools. Kaso eto, suporta. ang pangit lang Ano ba sinasabi mo? Hindi. Like baon, bibigyan ka ng... yun parang alawan sa mga mahihirap na pamilya. Kasi, aminin man natin, yung mga binibigyan na ng alawan sa family para sa mga ganyan-ganyan. Is yung mga kasali sa 4Ps, hindi naman kasi lahat ng mahirap, lahat ng mga kasali sa ganyan eh. Kasi may mga requirements yan para makasali ka dyan. Kailangan, kasi as far as I know, yung mga sumasali dyan sa mga 4Ps is yung mga single moms, ganun. Then yung mga... Nabubuhay ng maraming anak na hindi kayang masustentuhan. And sa tingin ko,
dahil dyan sa child labor, isa din yung reason dyan yung corruption. So kung hindi nangungurap yung gobyerno, edi sana, di ba? Lahat ng financial assistance na para sa mga mamamayan, makukuha. Malaki yung mabibigay, may lalabas nila pera para sa mga nangangailangan. Kasi, kaya hindi naman napagbibigyan ng, ng tuon yung mga ganyan, mga, alam mo, mga nakatira lang sa daan, hindi nila napagbibigyan ng tuon. Kasi, alam mo, parang nasa-short na sa budget. Kasi, ginagamit na lang nila sa pansarili. Kaya parang nakakonect na lang dito sa una namin natakal na corruption. And anyways, may isa pa tayong topic eh. Yun yung last topic na usap. Yung healthcare. Sa Pilipinas, eto, ano naman masasabi niyo sa healthcare ng Pilipinas? Makukonect din dito yung child labor at corruption action. Sige ka. Para sa akin, masasabi ko sa Sa healthcare ng Pilipinas. Masyadong siya, privado. Like, imbis na tulungan yung mga tao may mga sakit, bago makapasok sa hospital, kailangan muna nilang magbayad. So, mas inuuna nila yung pera kaysa doon sa health ng mga tao. And bukod doon, I think kulang yung mga hospital na napapatay ng government. Hindi sapat hindi siya enough para sa mga tao na nagkakaroon may sakit. Kasi kadalasan, halos lahat ng may sakit may hirap. So, syempre, poor ka nga, hindi ka makakapasok ng private hospital kasi ang laki ng gastusin. Syempre, ang tapon mo doon is yung public hospitals. And kulang-kulang sa mga... Yes, kulang-kulang sa mga kagamitan. Mga pasyente, isisikan na lang. Yes, Hindi sila tama. magkasya. Oh, yun na nga, nabanggit mo, nagsisiksikan din ng magkasya. Sobrang daming tao na nagpupumilit sa public hospitals dahil masyado ba yung mga private. Ang nangyayari kasi yan, yung mga kailangan ng emergency, parang hindi na pagtutuunan ng pansin. Like, halimbawa, na-aksidente ka, na bangga ka ng tricycle, ganito, ganyan. Dugo-dugo ka na pero hindi ka mapapansinin kasi may iba pang nauna sa schedule, may nauna daw sa'yo, ganito, ganyan. Emergency ka na dapat pagtuunan ka ng pansin. Pero dahil marami man tao, parang nababaliwala yung kailangan ng emergency. Yes, actually, nakikita ko yan kasi, di ba last time na nagkasakit ako? So, nagpa-check up ako sa Amang Hospital. Public yun. Super dami kong nakita. Actually, yung iba doon nakatanda pa. Yung talagang need ng emergency. Pero yung iba nakaupo lang sa monoblock na upuan na parang kala mo walang sakit. Alam mo yung parang kailangan na nang maghirap pa. Nasa mahirap na sitwasyon na sila. Naghihirap pa sila sa hospital. Kasi nga kulang-kulang ng bed, kulang-kulang ng facilities, kulang-kulang sa kagamitan. Tsaka sa reality tayo. Pansin naman siguro natin kung sino yung mayaman. Yun pa yung, alam mo, mas napagtutuunan ng pansin when it comes to healthcare. Kasi healthcare, pera-pera talaga yun eh. Kapag wala kang pambayad, Mamamatay ka. you can receive a special treatment. Yes. Especially, dahil nga nakakapagbayad sila for that special treatment, pinapaniwala nila yung mga walang pera kasi sasabihin na, why would I put it first? Ba't kita ipaprioritize? Mababayaran mo ba kami? Di ba yung mga opera-opera, yung mga usually sa mga mahirap, lagay yung mga sakit na kailangan opera-opera, ganyan-ganyan. Ang nakaka-receive na ng mga ganyan, yung mga kaya mong pagbayad. Pero yung, alam niyo yun, yung mga taong kailangan ng mga, hindi nila nare-receive yung kailangan nilang attention. Like, di ba, ang mga libre lang ngayon, free check-up, pero walang libre yung mga... Hindi, ngayon pati check-up, may bayad na rin. Sa public, wala naman. Pero yung mga ganyan, Yung mga, nakakita ka sa ba ng opera na libre? Hindi, ang binabayaran kasi doon, yung ginagamit mo. Kunyari, like sa akin dati, pag nagpapacheck up, yung mga, ang tawag dito, hindi dito, yung gamit na pagpurok, ganun, babayaran mo yun. Ganun yung binabayaran. Pero yung check-up, libre naman. Pero when it comes to operation, yun talaga, may bayad yun. Na dapat nga provide, kasi diba meron sa Amang kasi meron sila doon na malasakit na tinatawag. So yung talagang walang pambayad, kailangan ilakad nila sa malasakit yun. And dapat yung mga talagang may hirap, when it comes to operation, dapat libre naman. Kasi hindi naman lahat may pambayad sa operation. How about you? Anong masasabi mo sa healthcare natin sa Pinas? May wala ko ba napapansin sa healthcare natin? Care mo. Malungkot. Uy, suri kong salita. Tanong lang ako.
Ano bang pinagkaiba ng healthcare natin mo sa Pilipinas sa ibang bansa? Ay, malaki yung difference. Ano yung mga difference? Kasi sa ibang bansa, maraming silang parang, yung mga programs tsaka insurance sa mga. Sa ibang bansa kasi, parang sila kumbaga, kada tao may insurance. Sa Amerika, ganun alam ko eh. Yung parang kada may insurance silang kailangan. Sa atin naman, may insurance naman, kaso hindi lahat tayo parang yung PhilHealth, hindi lahat tayong suportahan yung PhilHealth. Kasi syempre, nagagamit lang naman yun pag may trabaho ka, hulugan. Pero actually, pwede naman nahulugan ng individual. Pero syempre, pag wala kang trabaho, ano yung ipapanghulog mo dun? So, ikaw naman, Yuri, anong masasabi mo sa healthcare ng Pilipinas? Tulad nga ng sabi ni Bea, dito rin naman sa atin sa Pilipinas, meron rin insurance. Pero, mas malaki pa rin yung babayaran mo dahil sa kakulangan ng pondo. So, may point si Yuri. Ikaw, Joy, anong masasabi mo sa nasabi ni Yuri? Yung sa mga hospital, bali 100% yun. Tapos ang nababawas lang din ng mga insurance natin sa mga patient, 80% or 85%. So, mas malaki pa rin yung mga gagastusin natin kaysa doon na nababawasan sa gamit yung insurance. Medyo nakakalungkot lang kasi healthcare dapat yung pinagtutuunan ng gobyerno or ng mga tao. Pero parang yun pa yung nanghuli sa mga dapat pagtuunan ng pansin. Ito, may napanood pa ako sa social media. Parang saan siya? Public hospital na to ah. Nasa labas yung matanda, tapos may sarili. Parang binigyan lang siya ng dextrose dun sa labas, tapos nakaupo siya sa mga upuan sa labas. Hindi siya nabibigyan ng pansin kasi wala siyang bayad. Public hospital tayo na. And ito, isang pang example is nung nag-pandemic tayo, yung about sa COVID-19. Alam ko lang kung nabalitaan niya na yung iba daw na doctors natin is parang yung pasyente, pinapalabas nila na COVID-19 kasi may bayad ata yung doctors pag yung pasyente ay COVID-19. Parang kami yung doon di ba? Tapos hindi lang rin yun, nakulangan rin tayo ng healthcare professional. Kasi halimbawa, isang doktor para sa maraming tao. Tama ka dyan. Good point yung kasi syempre, kunwari ako lang yung doktor, tapos 10 yung magpapagamot, hindi ko naman kayang i-handle lahat po. Kaya din siguro yung mga sinasabi ng Lawrence na hindi na pagtutuunan yung mga kailangan na emergency because inuuna pa eh. Syempre, isa lang or dalawang tao lang yung naka-assign doon sa ospital. Syempre, hindi naman niya kaya kasunod yun sabay-sabay lang ng emergency. And this one thing na sinabi ni Yuri na kakulangan sa professionals na mag-asikaso. May kakulangan din tayo when it comes sa mga machines. Yun, hindi tayo nakakapagbigay ng sapat na mga assistance sa mga kailangan ng mga sakit. Ito ganyan, Hindi kompleto yung machines na gagamitan natin dito sa bansa natin. Kagaya yung iba, di ba, pupunta pa sila ng ibang bansa para lang matreat yung mga disease na meron sila na hindi naman kayang gamitin dito sa atin. sino nga lang ba yung mga nakaka-afford nun? Yung mga nakaka-afford lang, yung may pera. Paano kung mahirap ka, hindi mo naman kayang bayaran dito sa ibang bansa. Of course, if you're poor, hindi mo kaya yung mga ganung gamutan, mamamatay ka na lang. Hindi ka na magagamot. Tsaka ito, dapat din pagbigyan ng pansin to when it comes to healthcare. Yung mga gamot. Kasi hindi, sabihin mo natin yung mga libreng gamot or murang gamot. Pero not all of medicines, mga medical machines is kayang bilhin ng isang normal na tao. Like, sabihin, si Yuri, mayaman siya. Parehas kami ng sakit, diabetes. Yung gamot namin ang mahal. Siya lang yung nakaka-afford, so siya lang yung makakabili ng paunang lunas niya, para sa sakit niya. Ako, wala akong pera. So, wala akong panggamot sa sarili ko. Hindi ko mabibili yung kailangan ko dahil na mahirap ako. Siya mabibili niya kasi may pera siya. So, ayun na nga yung sinasabi natin na mahirap mag-live. So, ano yan? Kasi, nakalimutan ko na. So yun, tapos na natin i-tackle yung tatlong social issues. Ano nga ulit yung tatlong social issues? Yung Una, corruption. Next, then yung wala is? okay. So, alam niyo ba yung mga philosophical concepts and theories? Ako may idea ako dyan about sa
Ito yung naalala ko, metaphysics. It's about the reality. Metaphysics. Ano ba alam mo? Ikaw? Para sa akin, ang politics, lahat kasi yung issue natin is connected sa Yun. Na kailangan ng government awareness, ganon. Ano pa bukod sa politics? Ethics. Ano yung ethics? About moral behavior. Tsaka values. Ikaw? Aesthetics. Aesthetics. It's about the beauty. Yun yung beauty ng isang And tao. then, meron pa akong isa. Epistemology. It's about the study of knowledge. Yun. So, ilan na ba yung nabanggit? Yung first is, ano yung first na? Metaphysics. About reality. Reality. Then, Politics. politics. Of course, about politics. Then, ethics, about moral and behavior. Then, yung sa aesthetics, about the beauty. And then, yung epistemology, about the study of knowledge. Meron pa. Logic. Mga Yes. logical. About reasoning. Ang logic is about reasoning. So, okay. When it comes naman ay sa concepts, sa politics, saan nyo siya pwedeng makunik doon sa concepts? Sa may corruption. Saan nyo siya makukonek sa concepts? Siguro about the, I think, metaphysics. Kasi parang sumasagot yung corruption sa tanong na anong totoo. Kasi yun nga, behind all of the issues, hindi naman natin alam talaga kung totoo. Kung sino yung nagsasabi ng totoo, di ba? Kung ano yung talagang nangyayari sa ano natin ngayon, sa politics. Para sa akin, nakokonek ang philosophical concepts sa corruption, sa politics. Kasi nga, ayon kay Aristotle and Plato, government should serve good and all. Kumbaga, doon na papasok yung political issues. Dahil ang political issues siya, parang yung nakokorap nga nila, ginagamit na ng pambili nila pang sariling grupo. Hindi na nila nasusunod yung dapat nilang gampanan sa gobyerno. And eto, may napag-usapan pa na magpapatupad yung government ng law about sa mga nangonkorap. Dahil nalalalat yung corruption, they're going to make law, mag-implement sila ng law, tapos, kung sino man ang mahuhuli ng nagko-corrupt na yan is bibigyan na nila ng penalty or either makukulong. Ikaw naman, Joy, ano sa tingin mo ang philosophical concepts ang pwedeng makonect sa corruption? For me, I think it's ethics. Bakit ethics? About sa moral. So, pag-usapan dito yung moral. So, kapag may kasalanan ka, nag-a-against ka siya sa goodness na ginagawa mo. According nga kay Kant, tinuro niya sa atin na dapat mas gawin natin yung action kaysa sa gawa or sa selfish na interest natin. Kasi pag brinich natin yung moral, parang binibetray na din natin yung common good natin. Ikaw naman, Priya. For me, makakonect yung corruption sa philosophical concepts na epistemology. Kasi the epistemology is a study of knowledge. And if we don't have enough knowledge about corruption, how we will know what is true? How we will find the truth kung wala tayong enough knowledge? So mahalaga na dapat alam natin ng corruption, alam natin yung nangyayari about corruption. So, dapat kasi sa epistemology, yung study about the knowledge. So, kailangan may knowledge ka dun sa corruption para malaman mo yung knowledge about laws. Kasi parang kung nalalaman na nagko-corrupt isang tao, malaman ang alam sa laws. Yes. So, kailangan may study of knowledge ka. How about you, Ken? Parang papaliwanag ko lang. Sasabihin mo lang yan. Ako mo siya. Papaliwanag ko. Ken. For me, it's steady. Because the beauty of leadership is not measuring by luxury. Kumbaga, dahil sa Kumbaga, hindi porket luxury yung gamit ng isang politiko. Mas mabuti siya. Parang ganun. Ikaw, sabi mo, ikaw okay. How about you, Ken? What do you think? For me, it's steady because the beauty of a leadership is
that measured by luxury? Kumbaga, for you, a good leadership couldn't measured by the luxury that they have. Kasi di ba nga, yung mga kinokorap nila, pinamimili nila ng mga luxuries to make them, alam mo na, To make them good in yung appearance. lifestyle, gano'n. Kasi sa panlabas, ang lifestyle nila, ang ganda-ganda, pero yung roles nila, hindi nila gagampanan as a government official. Tamang way ng tamang pag-act, hindi nila gagampanan ng maayos. Dinadaan nila sa mga luxury things, which is inappropriate. So ito, dako naman tayo sa theories, philosophical theories. Ano yung sa tingin nyo pwedeng makonect doon sa philosophical theories? What do you think philosophical theory can connect to corruption? I think the correspondence theory. Why? Because the correspondence theory tells us that truth must match the reality. So if leader says that public service is doing well, yet hindi naman natin nakikita yun, like the lack of projects, the lack of services, rampant corruption, nakikita nga natin yung corruption doon. Hindi siya nagmamatch sa reality na meron tayo. Because it does not correspond to what truly exists. Yung sa flood control nga, di ba? They're saying that yung funds is nagamit naman nila, like nagawa na nila yung mga, ano nga yung tawag doon? Yung mga projects. Yung mga projects na para sa flood control. Pero, in reality, hindi naman natin nakikita may ganon. Like, pag umuulan na bumabaha. Because they're not using the funds sa flood control projects na yung kiniklaim nila. And that's the correspondence theory tells us that the truth must match the reality. So yun nga, di ba, sinasabi ng officials na nagawa na namin, But the reality is not. it's not. Okay? Dako naman tayo sa my child labor. What do you think philosophical concept that match with child labor? I think ethics because child labor is clearly immoral. Why do you think it's immoral? Kasi dapat, yung mga bata hindi naman nagtatrabaho sa murang edad. So you mean, dahil nga bata pa sila, they are not supposed to magtrabaho. They're not supposed to work. So hindi nila nasusunod yung morality or like hindi nagiging immoral siya dahil doon. Ikaw, Rins, may masasabi ka ba? Yes. For me, it's logic. Kasi diba, madalas natin narinig yung logical reasoning na they work to survive. But in the end, ito naman yung nakakasira sa future nila. And di ba nga, yung logic is reasoning. And the real solution sa child labor is the education and reform. Ako sa tingin ko, metaphysics. Sige ka, bakit metaphysics? Ano mo ba? For me, kaya ako metaphysics kasi metaphysics talks about reality. So, yung child labor, may tanong na bakit nila ginagawa to? So, sa likod ng mga Question. yung question na yun, may mga dahilan. Kaya yung nga gusto namin i-ibig kanina na yung mga bata, nagtatrabaho sila para mag-provide yung pangangailangan or yung mga kailangan nila sa mga tao. Ako naman, dahil tayo sa theories, philosophical theories. Kanina mo naman din tayo philosophical theories sa corruption. Kaya naman, magbabangin tayo ng theories naman pero sa child labor. I think ang theory na pwede natin magamit is yung constructivism theory kasi truth is built by society. Yun yung meaning ng constructivism. Kaya nga nung sinabi ni Bea, ay ako pala nagsabi na normalize na yung child labor, which is, should be changed. Like, some people see child labor as normal, but that is a false knowledge that must be changed. So, yung sa last na tayo. Last topic is about healthcare. So, ikaw, Jen,
What do you think? Anong philosophical concepts ang makulit mo sa healthcare natin? Philosophical concept, I think logic. Because logic is if a government claims na everyone is equal or everyone is receiving a equal treatment when it comes to healthcare, hindi naman siya nasusunod kasi pansin nyo nga dahil sa natakal namin kanina. If you are poor, you can receive a special treatment sa mga hospital, lalo na kung nasa private ka. Kapag poor ka naman, I mean, pag mayaman ka, madali lang makakuha ng mga access sa mga panggamutan, gano'n. So, that just justifies na hindi equal lahat ng tao, lalo na kung mayaman ang kalaban mo at may hirap ka lang. Ikaw, babe, ano sa tingin mong philosophical concept? Sa akin, I think ethics. Because health is moral right and not a privilege. Para sa akin kasi, dapat, sa kagaya ng sabi mo, dapat equal lahat ng medical services na natatanggap natin. And kapag parang pinagkakaitan tayo ng medical services, kagaya kanina natin natin sa healthcare na hindi naman lahat ng public hospital is nagagampanan yung role nila. Sometimes, may mga emergency na hindi naaasikaso and naiisip natin na pinagkakaitan tayo ng medical services. Ilalapag nito yung, kumbaga makataong asal yun o yung ethics na tinatawag natin, yung moral behavior na meron tayo. So, ano naman, philosophical theory? Do you think you have any ideas? Yes, I have. It is the pragmatic theory. Sa pragmatic theory, may tanong dito na, paano nga ba nag-work yung system and yung policy ng government natin para makatulong sa hospital na meron tayo dito sa Pilipinas. And then, sinasabi din dito na yung mga kadamihan sa mga Pilipino ay namamatay na hindi man lang nakakapalat dun sa hospital dahil nga mas priority ng hospital yung mayayaman kasi dun sa Manila. And then, according din kay Thomas Aquino na sinasabi niya dito na yung government, may role sila na dapat iserve nila yung ating yung mga hospital ng tama or yung mga welfare para makapag-serve sa mga tao. And then, sinasabi din dito sa theory ni Thomas na kapag binaliwala natin yung theory na is parang pinabetrain ng government yung mission na dapat pinaprovide nila din sa mga Pilipino. So, after we tackle all the societal issues that faced by Philippines or our nations nowadays, sa tingin niyo ba may natutunan tayo? Sa mga philosophical concept and theories na nakamit na. What do you think is natutunan mo? Like yung mga societal issues ba natin, nakatulong ba yun? I mean, yung philosophical concepts and theories, nakatulong ba yun para mas maintindihan niyo yung mga societal issues? Oo. Ako na lang tatanong pa. Pag pamulat-ulat mo. Oo. Dahil mas linis. Oo pala. Oo. Bakit? Oo. Oo. Kasi niya ba Parang Bakit? Yes. Why? Dahil mas Yes. Why? Dahil No, utang ko na. Yes. Why? Dahil mas Jerica! Yes. Why? Dahil mas na-discuss na maayos at nauunawaan yung mga issue. Yes. Why? Kasi mas na-discuss na maayos at nauunawaan. No, last na. Huwag kayo tumingin kay Sojo pag nag-why. Ako nga naka-ano na lang. Yes. Bakit? Yes. Why? Kasi mas na-discuss ng Hindi ka na agam. Okay lang, okay lang.
Okay, last na. Sa sila na. Tapos isang Why? Teka lang, be. Why? kasi mas na-discuss na maayos at nauunawaan yung mga issue. Correct? And kasi, based dun sa, di ba nakadek na natin yung philosophical concepts and theories sa mga nabanggit natin societal issues, which is the corruption, child labor, and healthcare. Dahil nga na-connect natin siya sa philosophical concepts and theories, parang mas nabigyan tayo ng knowledge and mas malawak yung pag-iisip natin bilang estudyante and bilang mamamayan ng bansa na to, bilang nag-community society na to. Dahil nga dun sa mga philosophical concepts and theories, nalaman na natin yung mga dapat natin malaman. And after that, nakakapag-formulate tayo ng mga pwedeng solutions na pwede natin ma-contribute para mas mapaayos yung societal issues. And that's all here in Truth and Concepts.